Habang kumakain ako guys, ikwento ko pala sa inyo ang nangyari nga yung pagbubuntis ko dito sa India na nakunan ako kasi marami pong nagtatanong sa akin. Ang nangyari kasi guys, nung nalaman ko nga na buntis ako is nagpa-check up agad kami, agad-agad. Yun nga, lumabas nga sa ultrasound ko na 6 weeks na yung baby. Then, meron nga akong thyroid na pagdadala ng pagbuntis ko at niresetahan ako ng mataas 60 na milligram na gamot. Kaya nagpa-second opinion na kami guys kasi na-shock ako. Wala naman akong thyroid, bakit ako nagkaroon ganon? Kaya nagpa-check up kami ulit ng pangalawang doktor at nakita nga na meron akong thyroid pero binabaan yung gamot guys, ginawang 25 milligram na lang. Then guys, ang kalaking gulat namin is bakit 5 weeks lang yung nakita sa ultrasound ng pangalawang OB-GYN. After 2 weeks kami nagpa second opinion kasi nga nagbakasyon kami. Pagdating namin ng bakasyon is yun nga nagpa second opinion agad kami. Nasya kami bakit 5 weeks, hindi dapat 'di ba 8 weeks na kasi 6 weeks yung una naming pina-check upan. Kaya nagulat kami. Kaya sabi ng doktor, i-refer daw kami sa sonology para makita talaga kung ilang weeks na si baby at kung anong kalagayan ni baby. Yun nga guys, ng November 6 is nagpa-sonology nga kami at yun na nga sinabi sa amin ng doktor na wala na daw heartbeat yung baby at hindi na nag-grow at saka 7 weeks lang. Nagulat kami, bakit 7 weeks lang? After 2 weeks is dapat hindi lang 7 weeks, di ba? Mga 8 or 9 weeks na yun or 10. Nagulat talaga kami guys. Kaya sinabihan ako ng doktor na kailangan na daw tanggalin kasi daw ba ano pang mangyari sa akin, di ba? Pero hindi namin pinatanggal, guys. Nagpa second opinion ulit kami ng sonology. Di ba ang sonology hindi naman pwede pag hindi ka ni-refer. Kaya nagpa-refer kami ulit sa doktor ng another sonology ng ibang doktor nga, ibang titingin ng sonology. Yun nga guys, wala na talaga. As in, wala na talaga. Kaya nag-decide na talaga kaming ipatanggal, iparaspa. Pero guys, yun na nga, hindi namin pinaano yung baby. Yung fetus pala guys is nagbayad kami ng 15,000 para makita talaga kung ano yung dahilan bakit nawala ng heartbeat si baby. Para sa next na pagbubuntis ko is malalaman na namin, ang tawag dito, maagapan kung ano yung dahilan. Mag-iingat na para kung hindi dapat gawin at saka anong dapat gawin. Kaya hindi na hinayang yung partner ko sa pera. Talagang nagbayad talaga siya guys para makita yung fetus, kung ano talaga yung dahilan bakit nawalan ng heartbeat at hindi nag-grow. Pero guys, meron akong kwento. Alam niyo ba guys, bago ng November 6 guys, is mga November 4 yun guys. Naramdaman ko na wala ng heartbeat yung baby guys bago nag-sonology. Talagang sinabi ko yun sa partner ko. Sabi ko, baby, wala ng heartbeat yung baby. Naramdaman ko talaga. Alam mo yung kutob, as in kutob ko talaga. Pero nga, hindi nga kami, hindi ko pinakinggan yung kutob ko. Ang sinabi ko na lang sa partner ko, baka sa pagdadala ko lang to ng pagbuntis, kaya ganito kasakit. Sabi kong ganon sa kanya. Ayun nga, yung inisip namin, sabi niya, okay lang kasi 2 days na lang mag-check up ka na ulit, makikita na doon, ganon. Hindi, alam mo guys, iba talaga yung ramdam ng mga nanay, no? Naka-experience na ba kayo ng ganon guys? Nararamdaman nyo na wala na pala, ganon. Sino yung naka-experience na buntis na naramdaman nyo na wala ng heartbeat yung anak nyo? Ako talaga guys, naramdaman ko talaga. Ilang beses ko sinabi yun sa partner kong Indiano, pero yun nga, ang iniisip nga namin is positive lang, di ba? Ang iniisip namin na sa pagdadala mo lang yan ng pagbubuntis mo, kaya yun ang nararamdaman mo. Yun lang yung sinasabi naming dalawa. Pero grabe guys, totoo pala yung kutob ko. Pero yun nga, sad siya kasi first time naman niya na baby, kaya gagawa na lang kami ulit. Wala choice eh. Baka hindi pa talaga panahon, kumaga hindi pa talaga para sa amin. Meron pang balak yung Panginoon sa aming dalawa, diba? Thank you for watching. Follow for more.